Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Good Wednesday evening, everyone! Isang mapagpala, mabiyaya at magalak na gabi ang hinahatid namin sa inyo dito sa Far East Broadcasting Company Philippines 702 DZAS and yung mga talapihitan. Ako po si Archie de la Cruz and this is to formally welcome each and every one of you sa paggabi o pang-Miyerkules ng gabi na edisyon ng Heartline. Alam ko po, nakaramihan sa inyo ay inaabangan ito sapagkat ang pinag-uusapan natin kapag Miyerkules ng gabi ay mga tinatawag natin mga frequently asked questions, mga usaping, concerns, ganyan, at mga pinagdaraanan ng ating mga young people, mga kabataan, mga young adults, at sa mga samot-saring mga usapin, mga kaguluhan, at mga pinagdadaanan natin sa panahon ng pandemya, mga transitions, at bayaan ninyo ng programang Heartline ay makatulong makaagapay sa inyo. At ang gabing ito ay magiging malayang palitan ng ating mga puro-puro, mga karanasan, at tayo ay nagkakaroon ng pagkakatuto hinggil sa mga kasanayan ng mga professional counselors at ating mga listeners na handang makibahagi ng kanilang mga karanasan at mga learnings from their very own experience bilang mga magulang, bilang mga kabataan. And who knows, no? Talagang as God blesses this program and this particular episode, a lot of you will sleep with a lot of mga reflections at mga take-home to be bringing with you and with your siblings and perhaps your children. Minsan pa ako si Archie de la Cruz mula sa Amara Center for Counseling and Training para sa programang Heartline Youth Edition kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. At kasama ko minsan pa sa gabing ito at kinagagalang kong pakilala sa inyong mga kaibigan. Ang kasamahan, ate, kaibigan, kamagagawa ko mismo sa Amara Center, walang iba kundi si Miss Marjorie Gomez. Good evening sa iyo, Ate May. Hi Archie, good evening. At sa ating pong mga tagapakinig at mga nanonood sa FB Live, magandang gabi po. Kami po muli ni Kuya Archie ninyo mula sa Amara Center for Counseling and Training. At gaya po na sinabi ni Archie, no, samahan niyo po kami sa susunod na 2 oras na punong-punong po ng balitaktakan at mga kwentuhan, no, tungkol po sa mga ikadadalang mga tanong ng ating pong mga listeners, no? At ito nga po ay youth edition, kaya asahan po natin na very exciting po, no, na pakinggan ano po yung mga concerns ng mga kabataan sa mga panahong ganito, no? Di ba, Archie? Right, oo. At gusto ba ibahagi sa ating mga listeners at kung ano ang mga produkto, o not produkto but services, mga ministry that we can offer sa mga kaibigan natin dyan na gustong kumonsulta, magtanong, mag-inquire, makipartner, mag-avail ng ating mga services at mga ministry opportunities for them. Yeah. Nais po namin kayong imbitahan bilang kami po ay mga counselors from Amara Center for Counseling and Training. We would like to let you know na ang aming pong center ay tumatanggap po ng face-to-face, even online counseling services, no? At usually po yung pong mga kliyente sa Amara, ang mga issues po minsan ay from medyo intense hanggang sa mga simpleng lang naman, mga issues ng puso, no? Relationship. At minsan talagang nahihirapan lang sila to figure out what to do next, mga ganyan, no? Minsan na-stuck lang sila somewhere sa kanila pong mga overwhelming problems, no? Minsan naman po tungkol sa career, tungkol sa marriage, no? And even mga mental health disorders or problems, no? So, ang aming pong number, if you would like or you're interested, no, to try calling Amara, you can use this number that is 0936-921-8516, no? That's 0936-921-8516. And hanapin niyo po si Ms. Rachel, ang aming pong Executive Director. And also, we provide trainings as well, no?
we are usually invited for trainings, giving out mga topics on, say, mga tungkol sa tungkol sa mga relationship, even mga psychological problems ng tao, no? Kung ano-ano po, no? Basta related po sa amin pong services, no? Na we are actually invited minsan churches, minsan schools, no? Archie, minsan po mga companies, no? Yan. So, feel free to call us for those needs. Alright, maraming salamat diyan. At bago matapos ang programang ito, iulitin po namin yung mga contact information na yan ng Amara para maalala po ninyo. At meron din po kaming Facebook fan page para sa mga inyo po na hindi naman syagang mag-text, no? Talagang lahat tayo, techie na, no? So parang we make sense and maximize sa social media platforms para tayo ay makakonect at talaga makapag-provide at makapag-extend ng ating mga tulong. So yun nga mga kaibigan, kung kayo po ay kakatune in pa lamang dahil kinagmadali at konting na late ay wala pa naman kayong namimiss. At salamat sa inyong pagtutok at pagantabay at pagsama sa amin sa susunod 2 oras sapagkat ito ay hatid namin ng mga usapang puso, mga counseling concerns, mga counseling issues. At may tayo ay napapakinggan via online streaming ng febc.ph at sa ating cellphone app, ito yung FEBC PH stream. Kung saan panig man kayo ng mundo o ng Pilipinas, ay maaari po nyo kaming mapakinggan. Basta stable ang ating mga internet. At pwede nyo pa rin po itong i-access. So, syempre, we always pray for a stable connection. May gusto ko lang mag-shoutout sa ating mga kasamahan sa production because this is not going to be made possible kung wala yung mga kaibigan natin na ito. So, shoutout of thanks and cheers to you, Reggie Villena, ang ating RTV team, si Wenmark Balatukan, at ang mga broadcast engineers natin, mga nandun mismo sa ating Bukawi transmitter site. Magandang gabi sa inyo. At may gusto ko lang sabihin sa mga listeners natin at yung mga kakapasok pa lang at you know how this program goes, no? Kayo po ay may mga concerns, may mga katanungan, meron po kayo mga gustong idagdag, ibahagi para maging blessing sa mga tagapakinig po natin. Magbigay lamang po kayo ng mga mensahe, mga kuro-kuro, mga pananaw at lalo higit sa lahat katanungan para mas maging beneficial ang episode po na ito. Sa pamamagitan ng ating Facebook page. Ito po ay 702 DZAS-Radio TV. At pwede rin mag-message sa ating mga numbers na ito. Take note po 0916-296-6620 para sa mga Globe users, 0999-223-5671 and 0961-784-9351 sa mga smart users naman. Too much to remember, no? Sana naisulat nila, no? Kumusta ka, Miss May, sa iyong mga counseling experience this week habang tayo ay nag-welcome at naghahantay ng mga inquiries, mga katanungan sa ating mga listeners. How are you this week sa inyong mga counseling work at ministries? Well, itong week na to, parang hindi naman puro counseling yung aking mga pinagkaabalahan. May trainings din. At sa church, yung mga preaching schedule, ganyan. But of course, hindi nawawala yung ating counseling services. At usually, yung sa akin ay puro halos online. Dahil sa online pa lang, okay na. Solve na ako. puno na yung schedule ko. And usually, ang aking mga ito recently, yung aking mga clients are married people. Yung iba naman ay mga young professional, ganyan. No? Plus may teenagers din. Yeah. Very seldom na ako magkaroon ng bata. So samot-samot ang mga tinutulungan ng mga ngayon, mga tao na kailangan ng counseling intervention. But sabi mo kanina, most area ng concentration mo ay mga adults at mga couples. Tama ba? Oo. At mga young professionals din. Young professionals. Busy rin tayo. Ikaw ba may mga bata ba? Mga training. Yes. Ang aking concentration, since my friends, ako po ay deeply involved sa Ministry ng Compassion Philippines sa area ng Bagong Baryo. So ako ay nagko-concentrate po sa mga kabataan. At mga teenagers din. Mga young professionals din, definitely. Sa Amara, mga kaibigan, may mga areas of concentration tayo so that we get to capitalize on the things that we can focus on and be good at it. At yan po. Kami po ay 5 sa Amara, no, Miss May? At masaya kahit 5. Definitely.
Definitely. Mga kaibigan, ito po ay naging paanyaya habang kami nagkukumustahan ni Miss May ay ginaganyak po namin kayo na magbigay ng inyong mga katanungan. Ano man po ang mga issue na yan related sa mga youth, mga frequently asked questions, mga mental health, mga concerns. Malaya pong i-type yan sa ating Facebook fan page at dyan po sa mga numero sa inyong screen at dito po sa ating contact information para po makatulong kami sa inyo ayon sa aming pagkakatuto, karanasan at mga encounters and experience bilang mga professional counselors. Alright. May I know, Ate May, habang naghihintay tayo ng mga unang tanong, ano itong training na ginawa mo recently sa isang church? Yung aking pinakahuli ay on mental health for teachers. Actually, kanina yun. At recorded naman, so okay lang. And before that, meron din yung transitioning to in-person learning. Oo. Para naman yun sa isang, for My Messiah Publishing. So, hello Miss Yam, kung nakikinig ka. All right. So you were saying na hindi lang ito hindi ang itong transition na ito, nag-back to school tayo, merong mga necessary adjustments, mga transitions na tayo ay naghahanda. Kaya nalala ko lang may mga emotional requirements that need to be processed kapag tayo ay humaharap sa mga mga pagbabago sa panahon ng dati online, sabi mo, tapos ngayon ay kailangan may mga blended, may mga hybrid classes na tayo. Hybrid na. And it's important to help hindi lang mga estudyante, sabi mo kanina, yung mga teachers sa mga necessary transitions. Yeah. Kasi nga, hindi lamang estudyante ang nahihirapan sa changes na ito, maging yung mga teachers. Dahil bukod sa iniintindi nila yung kanilang trabaho, iintindihin mo pa rin yung estudyante mo na nagta-transition from online back to the face-to-face na classes. And a lot of other things. Yeah, at dahil dyan, pwede ba tayong kumaway-kawayan ng pagsaludo at pagpupugay sa mga guro natin, ng mga kabago, mga bayani sa ating kapanahunan? Yeah, totoo yan. I do agree, talagang hero talaga ang ating mga teachers, because you really have to be very selfless pag ikaw ay isang guro. Ako, nakapagturo din ako, preschoolers, tapos na-try ko din college students, and it's really to be very selfless kung gusto mo talagang ibigay yung best mo bilang isang guro. And I know yung ating mga listeners would agree, na dahil minsan parang hirap ka na dahil sa dami ng load, tapos gagawa ka ng lesson plan, tapos yung mga estudyante mo, iba-iba ang personalidad niyan, iba-ibang issue, 'di ba? May mga hindi pa masyadong nakikinig agad sa mga instructions, at sa mga paalala mo. And then eto pa, minsan, lalo na kung maliliit ang estudyante mo, ang kaharap mo dyan, mga magulang, di ba? Iba-iba rin ang issues ng mga magulang sa kanilang, at sa teacher ng anak nila or sa school, di ba? Yung mga ganyan, So, talagang kailangan ng mahabang pasensya at pagguro ka, At mahal mo yung trabaho mo. Yeah. Right. That's very, very important to hear, Ate May, at mga listener po natin. Kung sakaling kayo may mga magulang na guro, ay ito ay isang parang pagbibigay ng puwang para sa maunawaan, intindihin din, hindi madali para sa kanila maging magulang. At the same time, ay maging mga guro na nangangalaga sa kapakanan ng mga estudyante. I think magandang discussion sa gabing ito, since tayo ay parang free-flowing at parang random questions, ay maganda yung pag-usapan natin yung mga transitions, Miss May, na what is it like for the students to face the realities na sila ibabalik na sa eskwelahan? Haharapin na yung mga classmates, babalik na sa kanilang mga desk, pupunta na sa kantin, at mag-manage ng oras, gigising ng umaga, maliligo ng maaga. At babiyahe, makikisuong sa traffic. Ayun lang, isa sa mga bagay na nagpapa-stress sa atin according to study ng CNN, ay yung the hassle of commuting outside and allotting a lot of time, mag-a-adjust ka sa traffic. Yeah. Oo, buti na lang kung laging nakakotse ang mga estudyante, di ba? Hindi di ba? Yung nagko-commute ka, tapos ito tag-ulan pa,
Diba? Napaka-hassle noon, Archie. Na-imagine ko, Ate May, no, may mga listeners sa atin ngayon na posible nagdadrive at talagang tumatango sila. Na-imagine ba, no? Nasa naka-radio, nakatutok sa atin, parang, yeah, you're right. At sa taas ng presyo ng gasolina ngayon, with all these stresses and pressures, nako, parang talagang we have to have that incredible amount of resiliency and self-care. What do you think? Oo, talaga. Kailangan talaga ng madaming self-care dito, no? Kasi, diba yung with everything that's going on sa ating paligid, no? Yun bang napakadaming pressure sa buhay at ito pa yung mga challenges like ayan, mga tumataas na presyo tapos yung sweldo hindi naman ganun sumasabay ang pagtaas, 'di ba? So talagang kahit na ikaw ay sumasahod lang yung kamay mo sa iaabot ng nanay mo, pinoproblema mo pa rin 'yon kasi hindi naman siya makakapagbigay kung wala rin siya, 'di ba? I mean, hindi naman nadagdagan yung sweldo ni tatay tapos ang expenses nyo ay nagmamahal, 'di ba? So pagkakasyahin mo talaga, 'di ba? Ganun talaga and yun nga no, balik tayo dun sa pagbabiyahe, yung pagko-commute ba, Archie. Naalala ko yung mga anak ko noon na alam mo yung mga backpack nila dahil sa dami-dami ng libro nila. Parang maawa ka sa mga batang nagko-commute dahil hindi naman lahat yan may locker, ganyan. Lalo na kung mga public school, I don't think ma-afford nila yung mga locker, no? Or if there are lockers after all, no? Sa mga public schools. So, nakakaawa yung mga estudyante na hirap, no? Yung bang ang tagal mong maghapon ka sa school, tapos pagpasok mo, pag-uwi mo, bit-bit mo yung backpack mo, napakabigat, no? And all. Tapos, yung homeworks, pag-uwi mo, meron ka pang house chores, diba? At, diba? Meron ka pang chikahan sa friends. Hindi mo na mapagkasya yung panahon. So, yeah. May hirap din naman ang buhay estudyante. Na-imagine ko, kung may mga listeners sa atin tayo na may mga bata ngayon, parang siguro nakapabuntong hininga sila at parang nahihintatakutan sa mga realities na haharapin nila sooner or later na ngayong August. Ay nako, mga kaibigan, kung kayo po ay nandyan, please do. Samantalahin natin, i-maximize, optimize natin itong buwan na ito para tayo kumukonect sa ating loved ones, sa mga bagay na bibigay sa atin ng therapy o amusement o entertainment, bahagi ng pagkukondisyon sa atin. Tama. Hindi na magtatagal, enrollment na at pasok ka na ulit. Oo nga. Sa buwan lang yata yung bakasyon, di ba? Sakto, nga pa, tama yun. Alam mo, sakto, dahil siguro sa invitation natin kanina na ito yung mga posibleng mag-concentrate tayo sa mga transitions, mga stresses, at yung mga necessary adjustments from online to face-to-face. Eto, may unang pumasok tayong katanungan. Isa siyang magulang, okay? Obviously, sabi niya, yung anak ko po sobrang nasanay na sa online classes. Kaya ngayon, ayaw niya nang pumasok sa face-to-face klase siguro ito, ano po bang dapat nung gawin bilang magulang para ma-convince siya na pumasok na? Okay. Well, siguro madaming kabataan na ganyan ang pakiramdam, no? Kasi mahigit 2 taon ba yung pandemic? 2 years, no? Diba? 2.5 and counting? Oo, diba? And counting. So, definitely itong mga batang to, nasanay na sila na yung classes nila, nasa harap lang sila ng laptop nila or ng gadget nila sa bahay nila, no? At pag natapos yung klase, ayan na ulit, pahinga ka lang dyan sa sofa mo, no? Kung nagpapahinga ka lang, ay mas comfortable, I may say, di ba? Dahil hindi ka lumalabas, no? But then, of course, iba-iba naman ang mga bata, no, Archie? Yung iba, mas nagustuhan nila yung ganong setup. Yung iba naman, namimiss nila yung face-to-face. No? But itong ating caller, no, yung nanay siguro ito, na sabi niya, paano niya mako-convince yung anak niya na pumasok. No? Alam mo, mahirap na dahil gusto mo siyang papasukin, ay ipipilit mo na lang na basta pumasok ka, no? Hindi pwede ng gano'n. Lalo na sa mga bata ngayon, Archie, alam mo, ibang-iba ng panahon namin na pag makukuha ka lang sa isang tingin, susunod ka na. Ngayon hindi eh. Iba na yung panahon ngayon. No? Kailangan ang mga bata
ay ano ba tawag doon sa yung pag-uusap, nakalimutan ko yung term, no? But we have to really have that patience na i-explain, no, at tanungin ano kaya ang mga possible na naiisip mo, bakit parang hindi mo ma-imagine yung sarili mo na papasok ka ulit sa eskwelahan. Pag-usapan natin yan, anak, diba? Yung ganun ba? And we have to also be working with teachers, no, yung school, na ano ba yung mga steps na ginagawa nila. Definitely meron silang programa para i-encourage yung mga estudyante nila na bumalik, no. And alam ko yung ibang schools unti-unti, no, pinababalik sila para hindi sila mabigla, no, kunyari once a week mabalik ka, yung ganyan ba. And then siguro tinutour around sila, or you get to meet the classmates again, yung ganyan, inuunti-unti sila, no? Kasi alam mo yung mga bata, ayaw nila yung ganyang pipilitin, bibiglain, and we have to respect that because that is the person of the young people nowadays, no? Diba, Arch? So, ibig sabihin, hindi pala nakakatulong yung parang pupwersahin sila o yung santong paspasan, ano? Kasi, diba, mag-aaway kayo. Lang yan, oo. Mag-aaway kayo ng anak mo. Posibleng manganib yung relasyon nyo bilang magulang at anak. Yeah, definitely. Kasi to go through this transition after, after 2.5 years of doing things online, it's not easy. No? Ganun ba sinasabi mo? At I think, if you're trying to say na para magkaroon ng open discussion, mga constructive agreement, at mga facilitation of emotions sa bata, what makes you scared? Yung ganun ba yung gusto mong sabihin na? And suspending the tendency to lecture o kaya ay parang requiring to the point na gano'n yung mga bata sapagkat baka hindi ito makatulong at all. Baka traumatizing naman, ano? Oo, yeah. Tama yung sinabi mo, Archie, no? You have to suspend yung tendency natin to lecture, no, to judge, 'di ba? And to blame, ikaw kasi tamad ka, no? O ikaw kasi para yun lang, 'di ba? Yung mga ganyan, ano, we tend to, trivialize yung mga experiences ng mga bata na para ganun lang, no? Ayaw mo na, hindi mo ba alam? Yun na, nag-lecture ka na, no? And with that, all the more na parang feeling ng bata hindi mo talaga siya naiintindihan. And there is that mas probable na magre-rebelde yan kasi alam mo yon, yung feeling na hindi mo naman ako inuunawa, hindi ka nakikinig sa akin. Bakit ako makikinig sa iyo? Diba yung ganyan, ano? So we have to really Yeah, so when you say stop trivializing, para bagang it's parang normalizing the stage or the state where they get to be scared or anxious of going back to school. Ganun ba yung gusto mong sabihin? Oo, 'di ba? Huwag mong mamaliitin yung mga causes, bakit siya takot, 'di ba? Yun yung kanyang object of fear. At kung hindi man sa iyo, 'di ba? Hindi mo siya pwedeng i-compare sa sarili mo at lalo na rin sa ibang bata, 'di ba? Because that is your child, no? Hindi mo pwedeng sabihin bakit si ganito, papasok naman siya, 'di ba? Ikaw, 'di ba? You cannot say that, no? Kino-compare, no? Kino-compare, Alright. Na-imagine ko lang mismo yan, no? Parang may mga nakarelate sa atin ng mga listeners. Para bagang yung larawan o senaryo na yung mga batang mag-grade 1 at sinasamahan ng teacher sa eskwelahan at hanggat nasisilip ng bata mula sa bintana ng klase ng nanay, they're okay. No? Parang pacified sila or parang my mother is there, my father is there, and I will not be afraid and I'll be okay. What do you think about yung mga experience? Oo kasi 'di ba ang mga bata may mga may mga security blanket niya yung nanay niya, 'di ba? O kung lola yan, 'di ba? Hangga't nakikita mo kahit yung dulo ng laylayan ng damit niya, okay ka. Pero pagka natakpan na at nawala na sa picture yung yung taong yun, yan, you feel alone, no? And you begin to be afraid, 'di ba? At nakita ko yan sa mga bata noon na ilang taon ako naghahatid sa mga anak ko. No, na alam mo yon yung mga bata talaga, lalo na sa preschool, no? Mga preschoolers. Ayan, marami yan. Pag first day, parang nursery room yun na yung parang doon sa ospital na iyakan yung mga batang bagong panganak. Ganon din doon.
ganyan ang usual na scenario, no, pag first day ng classes. And we really have to look into that, no? Paano mong masa-psychologize yung anak mo in such a way na pag nawala ka sa paningin niya, ay okay pa rin siya, di ba? Right. Train natin sila. And Ms. May, what are your thoughts about yung mga reward na motivation na halimbawa sa ganyan ay parang aalokin mo ng gantimpala o pabor yung bata after going through that days of transitioning from online to on-site? Your thoughts about that? May reward pagkatapos. Does that work? Well, sa akin, ang reward ko sa kanila is yung minsan yung hindi naman kasi kami masyadong well off, 'di ba? Hindi naman ako makakapagpangako ng trip to Europe or bagong cellphone, hindi naman Yeah. So, minsan pasyal lang. Sige, pag natapos mo 'yan, papasyal tayo, no? O kaya manonood tayo. Trip to the market. O Divisoria, ganun ba? But basta make sure na pagka nagbigay ka ng reward sa bata, no, ay something that you can actually give, no, or mafulfill mo yung promise mo, and it is not something na sobrang extravagant. We should not be teaching our children na masyadong mag-aim for mga expensive mga material things, diba? So, I really am not into that, no? Pero yung bang pasyal or manonood kami together. Ako pa, very, sila, no? Pag ako umupo sa harap ng TV, masayang-masaya sila. So, pag pinangako mo yun sa kanila, di ba? That's really something that they'll look forward to. So, you're saying to some family, to some situations, yung reward as a parang motivation may seem to work. But it does not have to be expensive kasi baka sa panahon nag-iipit tayo ng sinturon ngayon at marami tayong mga basic needs to be prioritized ay hindi na kailangan mahal. Okay? Totoo yan. Yeah. And actually, Archie, minsan hindi naman din kailangan laging may reward, no? Yung ma-explain mo lang sa bata, why do you need to do that? Why do we go to school, no? Ano bang mangyayari, no, pagka ikaw ay natapos sa school after few years, no, let's say matapos ka hanggang college, di ba? Ano ba yung meron doon na kailangan nating magsipag araw-araw para maabot natin, yung naabot ng mga doktor, naabot ng mga inhinyero, di ba, yung mga ganyan. Alam mo, yung mga bata matatalino naman yan, no? You just have to really explain to them na ang mga bagay-bagay ay pinaghihirapan at sa dulo nun masarap, no? Yung bang gano'n na pakikipag-usap sa bata as if talagang may pinauunawa ka and you value them as a person, na talagang sila ay marunong mag-isip, no, at nakakaunawa sila. Kasi minsan yung mga bata, parang iniisip natin, bata lang yan, pag-explain ka pa ba? Diba? Yung ganyan. So, sometimes magugulat ka na naunawaan ka nila, and may mga araw maririnig mo, ay, nag-aaral ako kasi sabi ni mommy, pag natapos ko to, baka maganda yung trabaho ko, diba? At gusto ko yun. Yung mga ganyan, diba? So, may mga recall yung mga batang yan, and you really just need to explain to them no, na ganun. Hindi kailangan laging may reward. Yeah. Right. Mga kaibigan, unang tanong pa lamang po yan sa Wednesday edition, Heartline Youth Edition dito sa 702 DZAS. At ito po ay usapan hinggil sa mga necessary transition sa pag-alalay, pag-agapay sa ating mga anak na naghahanda at nag-anticipate mula sa online online of doing things o virtual tungo po sa ating on-site o face-to-face. Kung kayo po ay may mga related questions regarding po sa ganitong usapin, ay malaya po niyong kontakin, mag-message po sa ating Facebook fan page, at kaya naman sa mga numero, nandyan po sa inyong mga screen para po kayo maging kabahagi. So kung kakatunin niyo pa lang po, magandang gabi po sa inyo lahat, at salamat sapagkat mahaba-habang ating oras sa ating mga discussion sa gabing ito.
Kasama si Kuya Archie de la Cruz, ang inyong lingkod, at si Miss Marjorie Gomez mula sa Amara Center for Counseling and Training. At dahil dyan, ito isang medyo related at may kahalong usapin ng bullying naman, Miss May, ang ipinarating sa atin ng isang listener natin. At sabi niya, ito isang estudyante, I have been bullied by my classmates before the pandemic. And now that we are going back to school, I am afraid to see these people again. Please help me. What can I do so I will not be bullied again? So ito yung transition, may mga fear trauma at the same time, relieving the experience of being bullied in school back then nung bago mag-pandemic. Oh, okay. Yeah, ito yung isa sa mga bagay no na kailangan i-consider ng mga teachers no na hindi lahat ng mga bata na babalik sa school ay excited bumalik no. Ito ay isa sa mga cases na maaaring dahilan para ang isang bata ay ayaw bumalik no. And it will take the adult no na nag-aalaga sa bata to ask no and know. Kasi minsan itong mga to ay mga bagay na hindi nila kinikwento o hindi nila kayang ikwento no, but kailangan nating matutunan kung paano makipag-usap sa bata in such a way na kahit yung mga tinatago-tago nila at kinatatakutan nilang sabihin ay masasabi nila no. And minsan kasi no sa bullying no alam mo yung bata ay tinatago niya yan because una, yung takot niya na baka gawan siya ng masama, lalo talaga nung nagbubuli sa kanya. Pangalawa, yung bang may reflection din to sa sarili niya na siya ba ay isang mahinang klaseng tao, bakit siya kinakaya-kaya ng iba. No? At hindi mo natatanggap yun, no? Na ganun ka. Yeah, so minsan may halong shame, no? Hindi lang takot. Okay. So, definitely, this is a valid concern sa mga bata na nabully at ayaw bumalik sa klase, no? So, ang tanong niya ay ano yung gagawin niya no? Para hindi daw siya mabully ulit. Okay. I should say no na kailangan itong batang ito ay makausap at maturuan ba ng mga skills na kailangan niya. Para kung babalik siya sa school, no, ay hindi na siya katulad ng dati na kinakaya-kaya, no, pinagtatawanan at tinatakot, no? Kasi alam mo yung mga bully, gustong-gusto nilang i-pick on yung mga bata na parang medyo different ka, medyo parang may kulang ka sa confidence sa sarili mo. Yan yung mga pinipili nila eh, no? Hindi sila pipili ng mga mga malalakasing personality at yung mga feeling nila na very confident on themselves, di ba? So this is something that you have to teach, no, the child, no? At well, of course, it won't be that easy, no? But kailangan maturuan natin sila, no? Kasi hindi naman laging andun yung nanay mo, no, sa tabi mo, no? And kung mangyayari man ito, halimbawang yung bata ay babalik sa school. No? Ito naman ay anxiety, anxious mind niya lang, iniisip niya na yung magiging scenario pag bumalik siya sa school. No? So, pwede nating explain yung mga pwede niyang gawin if ever that happens again. No? Para naka-ready siya. Like, kunyari, may nakita mo na naman yung mga bata na dating nang bully sa'yo. No? Pwede mong sabihin na you have to be with your friends, no? as much as you can para ba kung makita ka man ng bully hindi ka nag-iisa. At may mga bully na yan daw, sabi, may mga paborito silang lugar like sa labas ng gate or minsan sa mga corner na hindi daanan ng mga teachers, yung mga ganyan ba sa ilalim ng mga sa park ganyan na walang masyadong mga teachers na naandun kundi puro bata. So we have to really teach yung bata na paano mami-minimize yung yung possibility na siya ay mabubuli. Yun. Naalala ko lang parang we conducting a seminar on preventing understanding and preventing bullying, magiging mga cyberbullying natin. Sa panahon ng pandemic, I imagine that things are all done online, so hindi mawala yung mga taong na biktima ng mga online shaming and bullying at
it is something that's quite serious, ano? Miss May, parang would you please educate or help understand our listeners? Ano ba yung serious impact o effect ng bullying? Whether yung bullying na face-to-face at mga cyberbullying, ano ba yung mga dangers or threats na maging kahantungan ng mga taong nabubully? Yeah. Alam mo, yung bullying, gaya ng maraming experiences, sa ating counseling center. Ang naapektuhan dito is yung yung perception ng bata about himself or herself, na siya ay a weak person, at siya ay a lesser kind of a person than most of the children probably, na siya ay pinagtatawanan, siya ay tinatakot, what's in it, na what is in me that these people are doing this, bakit ako sa dinamita, yung ganyan. So alam mo, I had experiences, yung mga ganyang kwento, na dahil sila ay nabully, meron na silang mga, alam mo yan, ang nakakatakot dito, yung may mga thoughts na sila about hurting themselves, or mas malala pa is to end the life, kasi napakahirap isipin, napakahirap dalhin sa puso ng isang bata na siya ay kayang-kaya ng mga kasama niya at wala siyang kakampi. Most of the time kasi talagang this experience is an experience na dala-dala mo lang mag-isa, kasi kung alam naman ng mga kaibigan mo, baka na rescue ka, diba? Pero madalas, dahil ayaw mo ring magsabi sa fear, at nahihiya ka. So you feel so alone, kaya minsan yung ganong feeling ba of being alone, ay dadating sa point na parang napakabigat na, and it is really very overwhelming that you can no longer take it probably, dadating ka sa ganong point na parang hindi ko na yata to kaya, so minsan kung saan-saan na uuwi, and that we really have to look into, yung mga cases like this, so yung mga teachers, yung mga administrators sa school, they have to have this training, para alam nila, kung paano mami-minimize yung mga cases na ganito. Yeah. So hindi lang yung mga bata, dapat pati yung mga adults na sa school, like the teachers lalo na. So, ibig sabihin ng bullying, mapapatuloy siya at mananatili hanggat din natin ito ina-address at parang hindi nagkakaroon ng mga intentional actions or steps to prevent it from happening. Parang wala mabubuli kung wala magpapabully, tama ba? At may mga places, situations na mas prone ang bullying mangyari. Right. At meron tayong mga pwedeng gawin para hindi ito magpatuloy. Like we have to be firm without, parang ba, mag-gestures natin saan ba nakalagay yung kamay. Yung dapat eye level, face-to-face, At kailangan nakikipag-eye contact ka nga daw dapat. Oo nga, hindi ka lang nakatungo. Oo At importante that hindi iiwasan may pagkakataon na dumaan sa mga lugar na nandun sila, tumatambay, o kaya ay parang you, as much as possible, go out with your friends para magiging security mo din. Tama, tama. Naalala ko lang mismo, in one of our teachings, in training people how to understand bullying at paano makatulong sa mga bullies, sa mga bullied, ay importante na na accordingly 70% na parang ng population ay tinatawag na bystanders. So in 30%, either yun yung percentage bahagdan ng mga bullies at ng mga nag-bullied. So ibig sabihin, napakalaki pala ng bahagdan o pangkat ng mga tao na ang tawag ay bystanders, they witness or they have been witnessing bullying pero wala silang ginagawa. Tama. Isn't that very surprising na tayo mismo, hindi tayo dapat nagkikibit-balikat pala na it is happening to other people for as long as we are not being affected, we are okay. So we have to do something about it. We have to really address, report kung kinakailangan, at talagang help people in various forms. Tama. Kasi ang tao, parang innate sa atin na na ingatan mo muna yung sarili mo, unahin mo yung sarili mong kapakanan, and ayaw nilang nadadamay, Kumbaga, nananahimik ako, diba? Ba't ako makikialam dyan? So,
nagbubulag-bulagan sila sa mga nakikita nila, no, just so they could protect themselves, no, from being harmed by those bullies, no? Kung hindi So, naman talaga sila yung target. So minsan pala, okay pala yung magkaroon tayo ng isang positibong pagkakaunawa sa konsepto ng pakikisangkot. Pakikisangkot hindi para makisawsaw at para matrigger ang isang ang isang situation, pero yung you can do something about to stop anything that's very damaging o detrimental to somebody else's state o kalagayan. Kaya maganda to, Archie, yung bullying ay talagang napag-uusapan sa schools, no? Through seminars, ganyan. No? Hindi lamang sa mga teachers, lalong-lalo na sa mga bata. Let's say, what to do kung naka-witness ka ng isang batang binubully, no? Paano kang tutulong na hindi ka nadadamay, yung mga ganyan, ano? Or ikaw minsan, baka ikaw yung bully, diba? At maganda rin na yung makapakinig ng ganun ay yung batang biktima, diba? Yeah. Ayun. O meron ba tayong mga listeners na nakatune in ngayon na may kilala ka na nabully o kasalukuyang binubully? Meron ka bang kapatid dyan o anak o kamag-anak na medyo may alam mo yung mga sintomas o may mga senyales ng pagiging bully? Miss May, very quickly, ano ba yung napapansin na babantayan natin sa mga estudyante, sa mga bata at mga teenagers na sila ay posibleng nabubully? Unang-una, yung parang biglang nagkakaroon ng changes sa behavior yung bata. Yun bang, minsan, dati naman yung masayahin, biglang nananahimik, no? And minsan, nag-withdraw sila from other people, nagka-isolate, ganyan. And makakita mo rin na parang palaging balisa, no? At may kinatatakutan, no? Biglang hindi na siya sociable bigla, no? And then, siguro yung parang hindi na siya, takot na siyang pumasok, takot lumabas, no, yung ganyan. At parang, well, we have to understand, siguro palaging nasa isip niya, yung mukha nang bubuli sa kanya, baka nandyan sa labas, baka nag-aabang. So itong mga to, no, kailangan nating, lalo na kung ikaw yung magulang, maging observant ka sa anak mo pag may mga sudden changes sa behavior, di ba? Yeah. Bukod sa sudden changes of behavior characterized by fear, isolation, withdrawal, at mga parang anxiety and depression, baka isang araw umuwi din may pasa, may galos, may black eye. Tama. No? Mabait naman yung anak ko, bakit ganito, no? Bakit may black eye? Wala naman kaaway. Sometimes, I imagine some kids would even go home na parang nagdadahilan sila ng kisinungaling, nadapalan po ako. No? Kaya ay parang nauntog po ako sa desk namin. Yeah, nagasgas, nadulas, no? O, etc. Ayun, mga kaibigan, marami pong salamat sapagkat aming panalangin ay meron kayong natutunan kahit paano sa tanong na yan ng ating listener hinggil sa isang possibility na mag-go through bullying o yung magkaroon ng pagkatakot, anxiety sa bullying with the moment na mag-resume sa eskwelahan. So kayo po, baka may karanasan po kayo na gustong ibahagi sa inyong pamilya o kaya paano nakatulong sa inyong nakaparaanan at anong ginawa ninyo para ma-prevent o ma-cure ang isang emotional o mental pain o hurt o kaya naman ay trauma sa anak po ninyo, ay pwede po niyang ibahagi yan sa atin para maging kapakipakinabang din sa ating mga listeners sa gabing ito. O ito naman, isang college student, Miss May. Sabi ng kanyang tanong, I am an incoming third-year college student and it is my first time to step into our universities. Ibig sabihin, nag-enroll siya 2 years ago online. Okay? Okay, mukhang mukhang private school. Okay, sabi niya, I am scared because it's my first time to be in a big school. Can you give me tips on how I can overcome my fears? So wala siyang idea what is it like to be a freshman na nagkantin, maranasan ng quadrangle, lumakad sa hallways, at uminom sa drinking fountain, things. So what tips can you give, Miss May, sa isang incoming third-year student na first time niya makaranas ng isang university life? Wow, okay. Kasi pag high school, maraming mga small na mga schools na iilan lang kayo, no? And then
eto na, no, graduate ka, magka-college ka, tapos in-enroll ka ng nanay mo sa isang big school, no? Talagang magkakaroon ka ng ano, no, ng anong tawag diyan, no? Yung parang medyo may shock, no, na ah, ano kaya ang pakiramdam, no, na ganito kadami yung tao, ganito kalaki yung school, no? Okay, so um, we have to understand na yung mga bata talaga ay nakaka-experience sila ng mga ganyang ano no, mga ganyang anxieties, no. So we have to understand, no, na kailangan nating tulungan yung bata, no, sa kanyang mga nararamdaman, no. Some parents would kunyari, i-enroll mo yung bata or mag-i-inquire ka pa lang, sinasama nila yung bata para magkaroon na sila ng feel ng university, no? And then they tour the child around the university just in case na ito na yung papasukan mo, ito pala yung canteen, ang ganda anak, di ba? No, ito pala yung library, grabe, yung library nyo dati, ang konti-konti ng books, no? Ang dami mong mababasa dito, di ba? May Harry Potter books pa dito. Yung mga ganyan. Yung mag-create ka ba ng excitement dun sa bata? Diba? Pag uwi nyo, ay nai-envision ng bata, mukhang maganda dun talaga sa school na yan. Ano? And then introduce the child, no? Kunyari talagang doon na siya, no? Ito pala yung librarian, ganyan, no? Or Manong Guard, ito yung estudyante mo sa pasukan ha. Ito, tandaan mo tong mukhang ito. At least hindi na siya yung bang pagpasok niya ay feeling niya na first timer siya doon. Marami siyang nakilala, inintroduce mo na siya. Kahit ba college student yan, 'di ba? Minsan kung talagang yun ang fear, no, ng anak mo, ay kailangan mo siyang samahan, ano? Or probably kung gusto nila mga magkakaibigan sila, no? Bigyan mo sila ng ganong ng ganong idea how to, develop ba yung feeling na excited kayong pumasok rather than natatakot kayo, no? Because isang it it just takes someone to to set yung bang perspective ang mas okay, no? Yun bang natatakot ka ba dahil bago or yun bang mai-excite ka dahil bago, 'di ba? Parang yung glass half filled, 'di ba? 'Di ba? Ano bang tingin mo doon, no? Half empty o half filled, 'di ba? Yung parang ganon. Yeah. ang natandaan ko ay parang be a company, be a friend. Kung ikaw ay kamag-anak, kapatid, magulang, ay hindi naman lang wala kung pwede sasamahan mo to familiarize the facilities, the school, and then notice, sabi kanina parang look at your library, look at your ganito, cafeteria, etc., etc. And then, yung siguro familiarization will somehow ease yung mga possible fears at mga reservation o inhibitions, ano? At makatulong kung parang if the student does it with some possible friends na naging classmates na niya online, so two is better than one, no? Nakatulong yun para may bigay ng isang mental tsaka emotional security sa mga ina-anticipate niya ng mga threat o kaya para hindi siya makakomply sa mga requirements face-to-face schooling. At what I also hear from you is that EWI process, no? What do you feel about this? Pagkatapos ng magturo halimbawa ay tanong siguro yung anak o kapatid, no? Your thoughts? How do you feel about this? Parang this will be your school, home, right? for the next year or for perhaps, no, Lord willing. Your thoughts? What do you feel about this? Ganun mga tito. Tama. Maganda yun, na itulungan mong ma-process ng bata, no, yung nararamdaman niya o yung thoughts niya about after seeing, no, yung physical, na school, diba? Kasi alam mo, minsan yung mga bata, pagka natulungan mo silang i-process yung kanilang nararamdaman, may mga na-confirm sila sa sarili nila, oo nga, no, tama. No? Maganda nga naman pala na bago ang school at may mga bagong friends, may mga bagong yung facilities iba, diba? And I just probably would have to choose to be excited rather than matakot. Yung ganyan,
Yeah. Yeah, I remember you Oo. mentioning the mixed feelings, fear at the same time being excited because it's a first experience, no? Oo. First times will always be memorable, meaningful at the same time. Medyo may mga jitters at mga medyo na mga that inexplicable feeling of trying things for the first time. Kasi Oo. bigla ko naisip when you were nung ikay college, kung parang para makarelate tayo, makaresonate tayo sa listener natin na ito. Ikaw ba naranasan bang tumambay dati? Kung yes, saan? Ano yung mga usual na pastimes mo? Where do you usually hang out with your classmates and friends kung college ka? Kasi nung college ako, kasama ako sa student council at may opisina. So, tambay kami ng student council hanggang gabi. No? Plus pag-uwi ko, lagot ako sa nanay ko. Oo, kasi, totoo yan. Marami kasi activities, no? Lalo na pag-eleksyon, ganyan. So, tambay ako ng council. Ikaw ba? Nag-student council ka ba? Oo, naging student council din ako. But kasi to be honest, napakahirap ko nung college eh. I was a university scholar. Talagang during that time na... Ikaw na. Oo. Namatay yung tatay ko noon. So parang I had to work at the same time keep my scholarship. Na parang kung gusto ko ako tatanungin, gusto ko sa kantin. Gusto kong tumambay sa kantin. Gutumin ako na eh. No, ako yung nag-aaral, di ko alam mga listeners natin, gutumin ako. If you can imagine me, I was so thin at ako'y parang feeling ko underweight ako. I always love eating. Pero talagang walang means. So, kung walang means, anong gagawin mo sa kantin? Yun nga, maghihintay ka na manilibre sa'yo. Magugutom ka lang. Kaya nga hindi. Parang list of my, parang mga choices or options, tumambay sa kantin. Proud ako dito. Ang best friend ko nung ako'y college, yung mga drinking fountains. Oh, wow. Libre naman, di ba? Libre, oo. Drinking Kabisado fountain. mo yung mga corner na may fountain. Oo, nako. Okay, nasa PSBA, alam na alam ko kung ano mga palapag, saan, konti ang pumipila sa tubig, kung saan laging malamig yung lumalabas sa tubig sa drinking fountain. Parang wala akong na-experience na drinking fountain na hindi sobrang lamig, di ba? Ang sarap, nako. Dalang. Kaya lagi ako, ganun. I always feel hydrated kasi wala akong nakakain noon. Panay tubig. Nairaraos mo yung maghapon, puro drinking fountain. Karap. Oo, pero proud ako kasi that I had to go through that times na yan na pag magtiis, mag-persevere, and yun lang, may mga times na nagutom ka habang nag-solve ka, nag-aaral, nagkakabisa ka, tapos you have to keep your scholarship kasi nga walang sabi nga na walang no choice kundi mag-aral na mabuti kasi if you fail ka subject you will lose a scholarship ay baka hindi ako makapagtapos because we lost our father back then. Kanya-kanya tayong kwento ng buhay estudyante, no? Kami nga noon, alam mo Archie, dahil marami kaming magkakapatid, 6 kami. Na kanina na imagine ko pa rin yun na yung bang baon namin coins tapos pila-pila yung coins na yun, no? Pababa yata ng pababa. Habang bumabata ka, lumiliit yung baon. Nakaayos yan, no? Ganun mag-prepare yung nanay ko. Nakakatawa talaga maalala mga ganun. Don't tell me nakaranas ka ng baon na 25 centavos sa centimos. Nako, parang mas maliit pa dyan. Huwag na natin pag-usapan. Inabutan ko yung magagaan na G's. Sila Lapu-Lapu, tama ba? Tapos yung 5 na bulaklak na Melchora Aquino, yung copper o bronze. I remember that. Naabutan mo ba yung 20 pesos na 20 pesos ba yun? O 2 pesos? Ano ba kulay blue na papel? Yeah, 2 pesos. 2. Oo, 2. 2. Kasi yung kulay green, blue. 5 piso yun. 5 piso. Aguinaldo. Oo, tama. Hindi ko na alam kung sino nandun. Basta alam ko lang yung kulay. Nako, mga kaibigan, kung kayo po nakaka-relate, tumatawa sa amin, kayo po nakapatahon, nakaka-relate ka, please send in your feedback, your reaction. Kung kayo po nakaranas na nakaka-relate kayo, please join us sa aming kwentuhan habang sinasariwa yung mga schooling days natin. But years are very priceless, di ba? It taught us how to be resilient. It taught us how to really focus sapagkat tayo nun ay mataas yung keen sense of responsibility at conscientiousness sa ating pag-aaral. And we find ways how to strike a balance. Oo. And those experiences taught us to be grateful, di ba? Sobra. Yeah. Mga millennials, Gen Z, mga Gen Y, gusto ko lang na sabihin sa inyo na our generation is a bit different but you have your own way of
finding meaning and sense, no? At Tama. beauty sa iyong karanasan ngayon. Some of you may not necessarily be fully provided for, pero mahirap ang buhay, pero nakasumpong tayo ng kaparaanan para pagkasyahin, magtiis, maghigpit ng sinturon, at hindi at makadiskarte tayo para tayo makatawid, makaagapay tayo sa mga hirap ng buhay. Miss May, I think we can accommodate one more question bago tayo magkaroon ng break. Kaya? Okay. Yeah. Ito kasi sakto eh. Ito naman usaping pag-ibig. Kanina mga transition mula sa online baka dapat to ikaw ang sasagot dyan. Pag-ibig eh. Hello, Chappy. Hello, nawala ka sa it again. Tingnan natin kung anong tanong niya. Baka mas appropriate sa'yo. At nag-clear ako ng throat. I really find this question quite cool. No? Naging boyfriend ko po yung schoolmate ko online. Okay. Diba? May para din pag panahon ng online. Basta pag iniibig ka. Ang sumimple, ano? Habang nakatalikod yung nanay, may nililigawan na pala. Yeah. At ngayon lang po kami magkikita sa school. Yun. Okay. Di po alam ng parents ko na may boyfriend na ako kasi ayaw po nila. Do you think I should break up with him? Okay, so naging mag-on sila, na-formalize ang relationship online, and now that pag-iretso na sa on-site, face-to-face, magkikita na sila for the first time. Okay. Ngayon, hindi alam ng parents niya. Tapos, most likely, pag-break-in sila. Makikipag-break po ba ako? Something like that. Your thought as a mother. Sige, pagaganahin ko pagiging nanay ko. Well, alam mo, ang sarap sana ng ganang feeling, di ba? Para sa mga bata. Nagdaan din naman tayo dyan boyfriend, at minsan inspirasyon mo yan eh. Yung feeling mo ba, ang sarap na mabuhay at ganadong-ganado ka sa araw na ito. Kasi, alam mo, makikita mo siya, makakausap mo siya, di ba? May mga ganun talagang pakiramdam, At hindi natin pwedeng maliitin yung mga ganyang experiences ng mga teenagers, as teenagers siguro ito. So, ang problema lang dito sa question na ito ay ayaw ng magulang. Malinaw sa kanya na hindi papayag yung kanyang mga magulang na siya ay magkaroon ng boyfriend. Okay. So, alam natin, at malinaw yan sa turo ng ating Panginoon na kailangan nating irespeto, igalang, sundin ang ating mga magulang. Lalo na't nasa puder ka pa ng mga magulang mo. So, maganda para sa iyo na alam mo yon, makipagkaibigan ka muna. At least, alam mo na wala kang bina-violate sa mga patakaran ng magulang mo. At magiging magaan sa iyo yung pagpasok ng bagong school year dahil alam mo na na ikaw ay papasok ng wala kang itinatago, wala kang pagsuway sa magulang. At maganda rin yung haharapin mo yung bagong challenges ng school year na ito muna focus ka dito, di ba? At yung pagbo-boyfriend naman ay dadating din yung time na may time for that, at lalo na kung ito ay magandang nalalaman ng magulang at mas makuha mo yung basbas ba ng magulang mo na pwede na, diba? Si Archie matagal nang binigay yung basbas. hindi ko to issue mga kaibigan. Hindi ba ikaw? Kala ko ikaw to. Okay. Yeah, diba? What do you say, Archie? So importante na na parang bumalik tayo doon sa usapan, sa agreement between you and your parents. May mga bagay na defined na naging malinaw. Aral-aral muna ngayon. At kay Kristiyano, talagang pinapahalagahan natin isa sa kaparaanan para i-honor si Lord ay i-respeto at igalang natin yung ating mga magulang bilang tayo ay dependent at bilang paggabay nila sa atin na tayo tinutulungan pa sa ating mga pag-aaral. And acknowledging that there is a time for everything, Wait, sabi nga ng mga kaibigan natin na yan, I don't know if to some people siguro, may mga listeners tayo na parang napagsabay nila yung pag-aaral, napagsabay nila yung pagkakaroon ng relasyon, no? May, if I may, without you asking me, naalala ko na ako'y college, I had my first girlfriend. Second year ako noon, going third year.
napagsabay ko naman no? Ako may scholarship, tapos may relationship, tapos may ministry sa church noon, and even when we lost our father in 2013, lalo 2013, noong ako'y third year, may scholarship, tapos may ministry, may tapos I had to work. So parang kaya pala yon. But I think that was one of the most challenging years of my life, na pagkasya, i-juggle ang mga bagay-bagay at the expense of my personal life, or at the expense of giving my best to all of these things na naging commitment ko during that time. Ang hirap pala. Ang hirap pala. Yeah, oo. Magsasuffer din talaga yung ibang aspect ng buhay, 'di ba? Pagka ganyang kadami yung mga dala-dala mo, no, yung mga roles na meron ka, 'di ba? And alam mo, hindi naman lahat ng magulang ganun ang rule sa buhay, na hanggang nag-aaral ka ay bawal mag-boyfriend, diba? Bawal mag-girlfriend. May mga magulang akong alam na okay sa kanila, no? For as long as kilala mo yung karelasyon ng anak mo, at sila, yung bang alam mo yung mga whereabouts nila, yung ganyan. At alam mo, may tiwala ka sa anak mo na itong anak ko ay nag-aaral kahit na ganyang may boyfriend, ginagawa niya lang inspirasyon yung kanyang, yung kanyang mahal, diba? May mga ganyan din naman. And hindi pare-pareho ang mga magulang, hindi pare-pareho yung kanilang patakaran sa bahay. Hindi rin kasi pare-pareho din yung yung konteksto ng bata, 'di ba? May mga batang parang mahirap pagka pinakawalan mo, alam mo yung ganyan. But at the end of the day, kailangan lang talaga that yung bang maayos ang relasyon mo sa magulang mo habang ikaw ay nasa kanyang poder, 'di ba? Dahil sagot ka niya diba? Right, okay. Maraming salamat sa Miss May sa iyong mga opinion, sa iyong mga payo, sa ating mga malayang talakayan at diskusyon hinggil sa mga usapin nito ng transition, bullying, relationship, juggling things together, at yung mga related na mga mental health issues, no, naka-active at nakapaligid sa mga usapin na ito. At mga kaibigan, ang inyong pong napapakinggan ay Heartline Youth Edition dito sa 702 DZAS. Kami po inyong mga kaibigan mula sa Amara Center for Counseling and Training, Archie De La Cruz at si Ms. May Gomez. At tayo po ay pansamantala na magkakaroon ng commercial break. Samantalang tayo makakarin na isang special na awitin, sa tayo hihinga ng content, babalik po tayo pagkalipas lamang ng ilang minuto. Okay, aalis. Kumusta ka na? May problema ba? Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa. Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo. Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos? Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban. Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos? Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos. Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan
ang iyong nararamdaman. Nagbabalik po ang programang Heartline Youth Edition dito sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan, at kami minsan pang yung mga kaibigan mula sa Amara Center for Counseling and Training, Archie de la Cruz, kasama si Ate May Gomez. Hello. Okay. Salamat po sa pagstay. Sa'yo ba, do you really find music as a therapy for your personality, Miss May? Lately, pagka busy ako sa laptop ko, kailangan ko may music. Pero I go for instrumental para ayoko nung sinasabayan ko ba yung kanta, naguguluhan ako. Parang pang background lang. Yeah, and it's really something na yung mas dire-diretso yung trabaho ko pag may music that I have. Okay. So, napansin mo sa mga millennials, Gen Z and Gen Y, they're so good in doing multitasking. Nakabukas yung television, nag-aaral, nag-review, at the same time, may music, may earplugs. Totoo yan, Archie. Alam mo, parang dahil hindi natin gawain yung ganyan, hindi natin maintindihan minsan, paano mo napagsasabayan? Minsan hindi ka maniniwala na nag-aaral siya kasi meron siyang napakalakas na music, tapos meron siyang pinapanood dun sa gilid, diba? Yung ganun ba? Multitasking talaga. Or minsan nakikipag-chat habang gumagawa ng homework while malakas yung music, yung background music niya. Yung ganyan. But that is what's working for them, no? Yun yung kaya nilang mas maging productive pag ganun yung setting ng nila, diba? Ng pag-aaral. Which is kakaiba tayo noon, diba? Kailangan tahimik. As far as I'm concerned, ganun. Kailangan tahimik. Kailangan walang distraction, ganyan. Meron ka lang dyan mani, may gatas ka dyan. Tapos na, ganun lang. Pero sila hindi. Right. Sabi nga natin, dapat hindi natin i-compare because their generation is so much different, from ours. Miss May, meron ginawang pag-aaral si Johnny Medina sa kanyang aklat sa kanyang gawa na Brain Rules. At ayon dito, medyo after consulting from a lot of neurologists, mga neurobiologists, yung ating mga utak pala ay designed to do one task at a given time. So parang dinidenounce ito, parang dinidiscourage yung pag-multitask sapagkat the brain is at its parang finest functionality kapag nakatutok, nakafocus tayo sa isang activity at a given time. And we give our brain an almost impossible task kung bakit prone tayo sa mga erroneous work, activities that needs to be proofread, at yung mga unmindful mga mistakes, hindi man sinasadya, pero nangyayari siya kapag pinagsasabay-sabay natin ng mga gawain at a given time. Yeah. Actually, kahit na sabihin natin, kunyari sa chores, mga nanay, pag sabay-sabayin mo yung naglalaba ka, nagluluto, minsan may masusunog kang sinaing dahil ang dami mo pang ibang ginagawa, diba? Hindi ka makafocus on one task, diba? And yung mind mo is everywhere the place, diba? Parang may mga kung ano-anong tinitingnan mo na minomonitor mo, yung ganito, ganyan, kung okay. Delivery na Shopee, ganyan. Oo. Tapos hindi pantay, hindi nabiling yung tilapia ng maaga sa kabila, sunog yung kabila naman ay hilap. Nabiling. Oo kahit yung washing machine, hindi mo alam nilagyan ko ba na sabon o hindi. O ilang banlaw na ba to, for example. So shout out sa mga nanay natin na kayo nakikinig at nakaka-relate sa usapan natin. Ito po ang Heartland Youth Edition, mga usapin at mga concerns hinggil po sa mga issues ng ating mga kabataan, mga young professionals, and even young parents na feel na nasa ganitong stage pa rin na bracket ng kanilang mga buhay. Kanina po, bago tayo mag-break mga kaibigan, na pag-uusapan natin yung mga necessary transitions and how do we respond, adjust, and slowly adapt sa mga from online to face-to-face. Nag-usap na rin tayo sa mga possible online at saka mga fear of going through bullying and how do we respond and how do we spare ourselves from happening. Tapos mga love life din, na pagsasabay-sabay. There is a time for everything and respecting our parents. And at the same time, yung how do we go about
for the first time experiencing going to classroom and the school facilities and amenities at naghahalong excitement, reservations, inhibitions, and so on and so forth. Mga kaibigan, ito pong susunod na mga, let's say, 15 more minutes sa pagsasama-sama natin online, whether kayo ay nasa daan, nasa ibang bansa, at sa Pilipinas, ay patuloy niyo po kaming samahan sa isang makabuluhan na kwentuhan. Mga counseling issues, mga mental health, mga mental issues, no? At nakaka-relate po tayo dito at malaya pong ibahagi yan at mga katanungan po ninyo sa ating Facebook fan page at maging sa mga numero na nandyan po at binanggit po natin kanina. At dahil dyan, may isa tayong pumasok na tanong. No? Ito naman may kinalaman sa career, Miss May. Sabi ng ating listener, napilitan po ako mag-nursing kasi gusto ng parents ko. Pero arts po talaga ang hilig ko. Kaya lang, sabi ng parents ko, wala talagang pera doon. Ano pong gagawin ko? Wala akong ganang mag-aral, pero ayaw ko ring ma-disappoint ang parents ko. Oh, okay. Napakahirap siguro nung pakiramdam na yon, ano, Archie, I could imagine. Para sa isang bata na ano ba, naka-enroll na ba siya or papasok pa lang siya? Ganun sige, ba? Paki-clarify nga yung ikaw na caller, ikaw na listener natin. Please send us a message right away kung ikaw ba ay currently enrolled o mag-enroll pa lang. Sabi yata niya napilitan ako mag-nursing. So ibig sabihin pala ongoing na. Ongoing na. Okay. Ayun. So mas mahirap kasi ongoing na. Okay. Well, alam mo, nung nagtuturo ako sa isang college diyan sa Mandaluyong, ay may mga estudyante akong pumupunta sa opisina ko dahil guidance counselor nila ako doon. And I remember may isang bata, siguro mga 2 beses na yon, that ito yung issue nila, no, na sabi nung bata, hindi ko makita yung sarili ko dito sa kurso ko. No, someday. No? Saan ako dadalhin ito? Kasi ngayon pa lang hindi ko na siya feel. Yung ganun ba? Okay, so it's very difficult, no? And the girl was crying kasi nga hindi ito yung gusto niyang course. So, sometimes gusto man nating unawain yung mga magulang na lagi naman ang gusto ng magulang ay yung kabutihan ng kanilang anak, no? So, pumipili sila ng mga courses na pakiramdam nila magbibigay ng maraming pera sa kanilang mga anak, no? Yan. And minsan lumalagpas tayo doon sa boundary na tayo na yung pumipili ng kurso para sa ating anak. No? Ito anak dito, in-enroll na kita, huwag ka nang mag-isip ng kung ano pa. Minsan ganyan Okay. And so yung bata she would find herself na hindi niya maramdaman na masaya siya doon sa kanyang kurso just because it was her mom's choice, no. Alam mo madalas sa mga experiences na nakita natin na pag ikaw ay nasa isang lugar na yung para bang misfit ka, yung you feel na you do not belong to that place where you are at the moment, no? Like parang hindi ko maramdaman tong course na to na magiging magsasucceed ako dito just because wala yung heart ko dun sa kurso na yon, no? We have to respect yung person of our child na siya ay talagang unique person. Meron siyang place in this world na talagang doon siya magpo-prosper just because he was designed by God to be such that kung ano yung nararamdaman niya na doon siya magiging successful, doon siya magiging masaya, and she knows to herself na kakayanin ko to dahil gusto ko itong kurso na ito. No? So, minsan ang hirap lang din kasi yung lagay ba ng mga anak natin na hindi sila yung nasusunod. No? Kasi ako ang magbabayad ng tuition fee mo. Yan, yun ngayon ang ating ang dilemma nila. But siguro kung ganun man yung sitwasyon, you have to really have a heart-to-heart talk with your mom o kung tatay mo man yan or both. No, na kailangan nilang maunawaan ito. Napakahalaga nito. This will define yung magiging buhay mo come after ng graduation mo dahil ito yung
tatapusin mo at ito yung magdadala sa'yo sa trabaho, na paano kung hindi mo gusto, ang daming bata na graduate nang wala silang mapasukan, no? Dahil hindi nila gusto yung kurso nila. Diba? Pinagbigyan lang yung magulang, matapos na lang, ganyan. But ang bata pagka gustong-gusto niya yung ginagawa niya, siya mismo, she will explore, no? At hahanapin niya talaga yung mga opportunities just because this was my choice. No? And I know that this is really something that fits me. No? At hahanapin ko talaga yung kung paano ito gagamitin, itong napag-aralan ko. Dahil masaya siya diba? Siya mismo ay talagang mag-e-explore siya ng mga opportunities dahil ito yung gusto niya. Diba? Right. So what I hear from you ay yung konsepto ng defining boundaries and limitations. So to yun, parents tayo, pero when you consider yung second concept ng halimbawa yung values, what is it that drives you to lead your child to pursue this course? Halimbawa ba driven by money, parang yung magkaroon ng isang stable na trabaho kasi yun ang income, o dahil gusto niya ng anak niya ay mapunta sa ganitong bansa sapagkat doon mataas ang demand sa ganitong profession? O tapos pangatlo, yung parang what is it that will make the child happy? Happiness in the sense na mai-enjoy niya, hindi siya magkakaroon ng mga bagsak na subject kasi napipilitan na parang burdensome yung susunod na 4 o 5 taon, o dahil yun ang parang halimbawa kurso ng mga magulang, so parang tinatransmit o parang pinapasa yung mga unfulfilled dreams o courses ng mga magulang. Kasi minsan, di ba, ganun, o kaya may tiyahin sa Canada o sa US na iting trabaho, so ang gusto kukunin nito, pamangkin na to, siya magpapaaral kahit hindi gusto ng bata ay nang pipilitang kunin sa alang-alang kasi may promise of support. No, I can imagine how many students do we have like ito nakaka-relate na nasa ganung dilema, dilemma. Napansin ko lang, Miss May, isa pa, nakita ko rin yung importance ng pagkakaroon bukod sa mga practical values, issues, at mga relationship na nadadaan naman sa pakikipag-usap, yung importance ng pagkakaroon ng career counseling sa mga senior high students. What do you think? Yeah, very important yun, yung career counseling. And in fact, sa mga schools, I know na binibigay talaga ito as parang one-day seminar sa mga bata, lalo na kung graduating students, for them to find out, saan ba talaga ako fit, anong course, at andun nagkakaroon sila ng assessment, mga personalities nila, mga opportunities, or kung ano yung mga skills nila, mga desires nila, yung ganyan, And after the assessment, more likely makikita mo. At I think parang parang may result yan after a few weeks or something, na makikita mo kung saan ka mas mas inclined at mas fit, kung sa arts ba or 'di ba? Maraming maraming category. So this is something that schools do, at wag nating ipilit dahil tayo yung magulang, because this is, yung mga assessment na to, scientific sila, may mga basis yan, bakit ito yung naging resulta, and we have to really see, talagang minsan yung gusto natin para sa anak natin, hindi laging yun yung gusto din ng anak natin, and we should not define happiness for our children based on our own happiness, 'di ba? Dahil hindi madalas magkaiba ang definition ng happiness ng anak mo sa iyo. And kung saan siya masaya, 'di ba? Sabi nga nila, susuportahan kita, ganyan, Nasabi ko sa iyo ng nanay mo 'yun. Yeah. Ma-share ko lang, Ate May, habang nakikinig, habang binabasa ko yung question ng listener natin na ito, I really wanted to become a person na magpupursue ng career sa communication and arts, broadcast, o kaya journalism. Pero I remember my father telling me, wala kang magiging pera dyan hanggat wala kang connection, hindi ka gwapo, hindi ka magaling, at wala ka talagang kapit. Saka hindi talaga in demand during that time. So, tapos may scholarship for practical reasons. I had to enroll in a course na hindi ko talaga siya gusto. Hindi ko nakikita ang sarili ko na magta-thrive ako doon. Dahil sa hirap ka ng buhay, pinilit na lang. But no,
But anyways, so in a way nakarelate ako. Ikaw, what did you finish nung ikaw ay college? Tapos it is something that you really wanted or your parents wanted for you? Alam mo, sobrang nakaka-relate din ako dito, Archie, kasi choice ng mama ko yung yung kurso ko nung college, no. At natapos ako ng accountancy. O, 'di ba? Masyadong malayo. But that time gusto ko talaga psychology, no. Something very related sa counseling, no. So I do believe that the Lord brought me back do sa aking first love, no. And talaga naman na yung accountancy ay wala sa puso ko. Kaya nung nagtatrabaho ako, alam mo yun, palipat-lipat yata ako ng kumpanya. Ilang buwan lang ayoko na. Because hindi ko siya maramdaman. Yun nga yung sabi nga ng estudyante ko, hindi ko makita yung sarili ko doon. But ngayon, diba, I do believe that this is something that God prepared for me long before, no? So, may mga ganun talaga, no, na hindi natin kailangang ipilit because meron para sa batang yan. And allow her, no, allow the child, no, to discover and explore. Dahil magkamali man siya, marirealize niya, okay, sige, siguro ito yung mas maganda. Yung ganyan, doon siya natututo pag nagkakamali siya. And you just have to allow times na nagdi-discover sila for themselves at nakikita nila kung ano yung best for myself. No? Hindi yung palaging tayo yung nagdidikta because that is something na parents do na nagiging dependent masyado yung bata. Minsan lumalaki sila, nagiging adult sila na hindi sila makadecide on their own. Tatanong pa yung magulang, di ba? Yung ganyan ba? Na-imagine kayo mga listener natin, ako din po nakaka-relate. Di ko rin po talaga gusto yung kurso kaya lumipat ako ng eskwelahan, lumipat ng department. Pero it seems na my friends sa aming mga little testimony ni Miss May, we didn't like yung course na kinuha namin dati because we wanted something else. But for some reasons like finances o kaya desire ng mga parents, ay kailangan siyang gawin because of willing to submit and to respect them sa kanilang karunungan, sa mga promises of support. But in the goodness of God, in the sovereignty of God, who planned our career, ministry, and vocation, He will let things happen based on our defined calling. O parang, ngayon, who would I never imagine doing this, psychological and people work na malayo sa pagiging isang commerce graduate din, na marunong sa accountancy, sa marketing and management, eventually pursued a master's in a seminary related din sa theology at counseling. Doon kami nag-meet ni Miss May na we can never really fully grasp or comprehend how the Lord will really steer some things leading to His purpose, defined purpose sa buhay ng kanyang mga tinawag. Tama. Yeah, at alam mo, Archie, may mga pagkakataon naman na may mga bata na nakikinig na lang din talaga sa magulang nila kung anong gusto nila for her, no? Minsan, ang consideration is, ito yung anak, ito muna yung ito yung medyo hindi magastos na kurso, ganyan, no? Minsan, kailangan mo lang din na unawain bakit ito ba yung gusto ng magulang ko. Baka pwede ko naman din for the meantime ay sundin mo na ito. Malay mo, along the way, magustuhan mo rin yung kurso na yan, diba? May mga ganyan din namang cases, no? And alam mo, nakakatuwa din. Sometimes, all it takes is yung pag-usapan ba na, bakit ba yan ang pinipilit mo? Alam mo, anak, ito yung kaya natin. Minsan, ganun lang naman yung mga simpleng rason ng mga magulang. Tingnan natin, diba? Malay mo, kung saan ka dadalhin ang kurso mo yan. Miss May, sa career counseling, gusto lang nating i-share sa mga listener natin na meron tayong tinatawag na mga transferable skills. No? Having said that, ito yung mga natutunan mo na hindi siya talaga completely wasted at all because you will come to a point na maaalala mo siya, papakinabangan mo siya, at magagamit mo siya in a meaningful way. For example, I remember na ako'y nasa commerce pa din, meron kaming people management, meron kaming mga office management.
Nung ako'y nagpastor na ako'y nasa people work, ako'y nasa NGO, na-realize ko yung pag-manage pala ng office, ng mga operation like planning, organizing, staffing, directing, controlling, or evaluating. Aba, kapakipakinabang pala siya sa operations ng ministry at church. Tapos yung halimbawa yung people management, pag when you handle people, understand yung kanilang mga behavioral, etc., etc., ay naging foundation pala siya dito sa mga psychological at counseling work natin. Di ba? We call that transferable skills. Yeah. Totoo Alright. yan, Actually, nung kami ng husband ko, ay nagpapalaki pa ng mga maliliit na bata. Yung makikita mo na na may balance din. Yung asawa ko magaling siya sa numbers. So ang mga anak namin ang tinuturo niya na math, And ako dahil although accountancy ako, pero mahilig ako magsulat. Mahilig ako mag-compose, ganyan. So nandun ako sa English, Filipino, yung mga ganyan I believe may mga kanya-kanya tayong skills and learned or innate, 'di ba? Ay may gamit talaga. We just have to really know and appreciate, bakit kaya ito yung binigay ng Lord sa akin. Minsan ganyan lang naman kasimple. Oo nga, tama yun. Alright. So, next question tayo mga kaibigan at pagbibigyan daan natin ng isang medyo humble at modest question na hopefully makarelate din ang ating mga listener. Di po ako masyadong matalino, pero during the pandemic, nauulit ko ang mga klase ko habang maintindihan ko. Siguro nauulit. Ibig sabihin, inire-repeat niya hanggang sa maintindihan niya. Paano po pag face-to-face na? Baka po mahirapan na akong humabol sa lecture. So, hindi siya ganun katalino. So, parang may pagkakasiguro kabisote ba yung tawag dito? Tama ba? Kabisote yan yung tawag dito. Uulit-ulit hanggang sa mamemorya, ma-master niya hanggang sa maintindihan niya. Now, the scare or fear of this person is paano kaya pag face-to-face na? Siguro, yung slow ng facing ng kanyang learning, style or yun, ano daw po dapat niyang gawin para makahabol, maka-adapt sa facing ng face-to-face schooling? Okay. Yeah. Naalala ko, yung anak ko, nagre-review siya. Dahil, mabilis magturo yung mga reviewer Kailangan humabol ka or maiiwan ka. Pero dahil online yun, ay naka-record, So, meron silang meron yung ina-adjust para gusto mong mapabilis magsalita, gusto mo rin pabagalin, 'di ba? Dahil nabobore siya at kailangan niya makarami, binibilisan niya yung ang tawag doon, yung control ng speed ng pagsasalita ng nagtuturo. Oo, na-adjust siya. But yung mga bata, iba-iba naman din yung nila, yung kanilang ability to grasp, may mas mabilis, may mas mabagal, And sabi nga dito, very humble nga siya na hindi raw siya masyadong matalino, And so I do believe na ang school naman ay nauunawaan nila yung ganito na hindi lahat ng mga bata ay mabilis makaintindi, makagrasp, At hindi rin ganun kadaling makaunawa kung ano man yung tinuturo natin. So, I think you just have to mention that to your teacher. At hopefully, yung teacher ay very accommodating na bibigyan siya ng mga options like pwede mo bang i-record habang nagtuturo yung teacher mo at i-replay mo sa bahay? Baka pwedeng ganun. Basta may permission lang, di ba? Yung ganyan. Or probably you could borrow your classmates' notes at tumulong, makigrupo ka dun sa isang group study para, alam mo yun, di ba? Kung alam nila, ikaw hindi mo pa yun naintindihan, at least you get help, di ba, by your classmates, yung ganyan. So there are various ways by which you could actually catch up, dun sa mabilis na pagtuturo ng teacher, At sabi nga niya, face-to-face na, baka mahirapan siya. So, find ways, Minsan, ang problema lang natin yung bang ayaw natin humingi ng help, But alam mo yung limitations mo, then do something about it, di ba? You try to ask for help. Unang-una sa teacher, pangalawa doon sa mga classmates, di ba? Yeah. So find ways and normalize na hindi ka isolated case sa ganitong klase mga fear na
mahirapan sa Oo pag-adapt at eh. yun yung mga kapag naunahan tayo ng takot, talagang sumusunod ang ating katawan at nagkakaroon Oo. tayo ng mga Actually, biophysical sufferings eh. oo, hindi lang takot yung shame, 'di ba? Nahihiya ka na Mm. baka isipin nila ang hina ko, ang bobo ko, ang bagal ko, 'di ba? Well, alam mo hindi naman hindi naman mo i-expect na pare-pareho kayo dapat, no? Malay mo ikaw ay mabagal lang sa area na yan but you are much better, no, in other aspects, 'di ba? Yung mga ganun ba? Kaya lang kasi tayo, ayaw natin ba yung feeling na tayo ay mas mahina, mas mabagal at ayaw natin, we are so concerned about the perception of others no sa ating sarili at ano yung iisip nila about us, 'di ba? So, yun yung concern ko. Nakatulong din ang isang estudyante ay madiskarte, humahanap siya ng mga resourceful ways how to adapt. Nabawa, classmates, kaibigan, recording. At I remember one time, I have sa church namin, marami kami mga teachers, mga public school teachers. At a lot of students would fail to realize that teachers are also allies. No, pag sila ay mga kaagapay, katulong, they really want you to pass. Hindi sila parang namumulis lang, paparusahan ka, ibabagsak ka. Namumulis. Oh. So teachers can also be good allies should you seek help and a plea na you need extra push and assistance on some difficult subjects and assignments. Yeah, minsan lang talaga yung acknowledgement that you need help at may konting lambing sa teacher, diba? Oo, ma'am, sige na, dalang kita ng burger bukas. Tulungan mo naman ako dito, marami akong hindi nakuha. alam mo, Ate May, naalala ko, having said that, weakness ko ang numbers. No, I think I'm into arts and I'm into letters and words. No, pero weakness ko ang numbers, unlike your husband. And I remember na hindi naman talaga nagbabrag. Okay, grade 1 because I don't like math. Nagdadala ako ng balot sa teacher ko nung grade 1 because talaga. Ngayon, my lolo and lola was para meron kami mga itikan at so gumagawa kami ng itlog na pula, itlog na maalat, saka balot. So every time I always bring balot and my teachers would always like it and she would always really spare some time after the class to teach me kung paano natutunan ng isang subject ay parang sabihin ng lesson na yon sa arithmetic ang tawag. Ano bang tawag doon? Bribe ba yun? O appreciation of the teacher? Let's try to be more constructive with the idea. It's appreciation. Of the extended time my teacher would spend parang give me. Anyway, kaway-kaway sa mga teachers ulit. This is our second time na magbigay-pugay po sa inyo yung mga ministries sa mga nagta-transition. Nahihirapan natin yung mga estudyante. Elementary, high school, senior high at mga college. Thank you for without your patience, your love for your calling, we would never imagine the Philippines producing a lot of quality graduates, no? Thank you po sa inyo talaga lahat. Ang mga guro, no? Yay! Ito naman, tatalon tayo ng konti sa tanong ng isang ating listener regarding na siyang mga practical na usapan din. Sabi po ng ating listener, nawalan po ng trabaho si tatay kaya di ako sigurado kung may maibibigay pa siyang pamasahe at pambaon sa darating na pasukan. Dami nawalan ng trabaho ngayon, no? Nalilay off, retrenched, o kaya mga forced resignation for some reasons. Now, ano po ang gagawin ko? Gusto ko po talagang makatapos ng high school. Okay. Let me repeat the question. Nawalan po ng trabaho si tatay, kaya di po ako sigurado kung may maibibigay pa siyang pamasahe at pambaon sa darating na pasukan. Okay. Ano po gagawin ko? Gusto ko po talaga makatapos ng high school. Okay. So, nawalan ng trabaho si tatay. Okay. So, wala pa yung event na kinatatakutan niya, no? Anxious siya, baka mawalan siya ng pamasahe, pambaon, okay. So, actually, itong concern niya ay concern ng magulang niya, no? More than his or her concern, di ba? Dapat magulang ang mamblema dyan, no? But then, we understand na minsan, ang mga bata, andun na yung imagination nila, no? Tumakbo na dun sa dulo, no? Na mawalan ako ng pamasahe. Okay. But malay mo, hindi mo alam, no? That your parents are already talking about things like, how do we go about this? Wala ka ng trabaho. Paano yung mga pamasahe, ganyan, and all, pambaon, lahat.
okay. Hindi mo alam, baka may solusyon naman na sila, diba? So, it will be good na kausapin mo yung iyong mga magulang, no? At ibigay mo sa kanila yung concern, ano? But of course, as you talk, baka talagang limited sila sa resources ngayon, no? You could suggest, pwede ring be resourceful, 'di ba? Manong magbenta ka ng mga luma mong damit or 'di ba, mag-ukay-ukay ka diyan or magluto ka ng banana cue, maggagawa ka ng gulaman, whatever, 'di ba, para sa sarili mong pambaon at pamasahe. Minsan yung mga ganitong instances, ano, God allows these things to happen for us really to be more resourceful, no? And to really learn how to find ways, no, na makatulong, ganyan. And later on, pag napagdaanan mo na itong lahat ng ito, ma-appreciate nyo lahat yung mga nangyari na yan, ano, looking back. Masasabi mo na, ba pinagdaanan natin yun at napagtagumpayan natin, di ba? Because we did what we can, ano, to survive, no? Di ba? Mga ganyan. Yeah. Ismin, parang dito sa pananaw mo sa usapang ito, malaki pa rin talaga yung nagagawa ng pagkakaroon ng bukas na komunikasyon at pag-uusap sa pamilya para magkaroon tayo ng palagayan ng mga pag-usapan natin yung mga pagkatakot o kaya ay parang pag-aalala at yung mga plano at yung mga sanggana ng ating pwede magawa at maitulong, maging ambag para maisakatuparan ng isang bagay. So, I hope lahat ng families ganun, parang we will come to a point to realize that an open communication will pave way to collectively and corporately resolve o address an issue. Hindi naman kailangan malala, no, para tayo mag-usap-usap over ay coffee o kaya pagkain para maunawaan natin we can do something, whether yan ay malaki o maliit, pero pwede natin siyang pagtulong-tulungan. No? Tama, pagtulong-tulungan. At ganda yung sinabi mo kanina, kaya nga sila magulang, first and foremost, ito ay pangunahing burden at alalahanin ng mga magulang na may kakayahang magtrabaho at mag-provide. At sana yung values ng mga magulang ay talagang for the lack of term, gamit natin maitawid na makapagtapos sa high school sapagkat I just realized when you were explaining to the community where I am serving as a pastor and counselor also, ay may mga magulang doon na hindi nila masyadong values o parang pinapahalagan yung makapagtapos. So parang you cannot expect them to really motivate or encourage yung kanilang mga anak na talagang sikapin magtapos ng high school. So values also will become a major consideration here coming to play. At pangatlo, we're talking about finding ways how to make things work. Pagiging madiskarte, mapamaraan, resilience, and exhausting all means and options. How to, to make sense of a situation. Yeah, totoo yan. And minsan talaga, yung alam mo parang ang grabe na yung pag-worry mo, no? But hindi mo alam ay may solusyon na pala yung mga magulang mo. Sometimes you just need to really lay down yung mga fears mo sa magulang. Totoo yung sabi mo kanina, no, na may mga magulang na hindi nila masyadong binibigyan ng ganong value yung education. Probably yung mga magulang na yan ay hindi rin na i-push na mag-aral, hindi rin ganon ang values na ipinigay ng mga magulang nila sa kanila, no, nang gusto nilang mag-aral. And so ito yung nangyayari, parang naging pattern na bumababa sa henerasyon mo ngayon, But some children will just have to say na, Mami, gusto ko talagang matapos. Yung ipadama mo na talagang talagang gustong-gusto mong matapos. And minsan kala lang ng mga magulang okay lang 'yan, no? Patapusin sa kanila lang pag may pera or 'di ba kung kailan na lang tayo may means to send them to school. Pero you can actually tell your parents na gawan natin ng paraan pwede para mapagpatuloy kayong pag-aaral. Gusto mo tumulong ako, magtinda tayo, 'di ba? Hindi naman kailangang sa school na napakamahal. And marami namang means, 'di ba? Minsan pwede ka rin nga humingi sa governor, 'di ba? Yung mga ganun may mga scholarship ba diyan, 'di ba? Marami akong kilala, napaka-resourceful nila. Lalapit kay kapitan, kay mayor, kay governor, 'di ba? Minsan sa mga ninang, ninong, sa lolo, 'di ba? Yeah, totoo 'yan,
Sabi nga nila, Na-experience kapag mo ba yun? gusto, may paraan. Di ba? Maraming Pag paraan. Oo. pag ayaw, maraming dahilan. So para, Yeah. alam mo, tama ka dun yung pagiging madiskarte natin, yung mga formative years natin bilang estudyante, it will pay off pag tayo ay nasa totoong labanan ng buhay. Pag nasa yung mga crisis na, mga dilema na, talagang hahanap at hanap tayo ng mga solusyon para matugunan ng isang problema o isang krisis. Kadalasan dyan, yung mga kamag-anak, no? Bigla, ano sinabi mong Ninang, kinabahan ako sapagkat, yun, ano bang, inaanak ko ay 64 na. At Wow. I'm sure, may mga listener tayo na mas higit pa siguro sa 64 ang kanilang mga inaanak. Pero na-imagine ko lang, kasi pag ninong ka, pangalawang magulang ka, so you can be one of the options of the parents para matulungan, magabayan at matugunan yung pangailangan ng inaanak mo. Tama ba? Ganun kasi pagkakaunawa kapag ninong ka eh. Kaya pala pag December, nawawala ka na. No? Oo, nalulungkot na ako. Yun lang. Shout out sa mga inaanak ko na to. Iba dyan yung nasa ibang bansa na. Oo nga eh. So, right. So, hanap tayo. Ikaw, Miss May, may naalala ka ba na ikaw yung nag-aaral, high school o college na kailangan dumiskarte ka para makatawid o parang magkaroon ng sufficiency sa mga needs mo na nasa student? Well, sa akin, kasi yung nanay ko, masyadong madiskarte yan. Super mom talaga yan. At siya talaga yung breadwinner eh. So, hindi kami nagka-problema sa baon, pamasahe. Never kaming naputulan ng kuryente. Wala akong memory na ganyan. Well provided. At meron siyang shop, nananahi siya. And hi sa nanay ko, sana nakikinig siya. Mama, hello. Alam mo, ganun klaseng nanay siya. But hindi ko masasabi na napakalaki ng baon namin. Talagang pinagkakasya din namin. Tinuturo niya na dapat magpapagkasya niyo yan. At mag-iipon kayo, magtatabi, yung ganyan ba. Kasi hindi naman din talaga malaki yung baon namin. But definitely, meron at meron kang baon. Because she really values education. Sobra. Magagalit talaga siya pagka ikaw ay hindi nag-aaral. At she makes sure na nagagawa mo yung mga homework mo. Ang ayaw niya lang ba yung a-attend siya ng graduation, a-attend siya ng PTA? Yan, kasi masyado siyang busy. Masyadong busy yung nanay ko. But definitely, when it comes to yung responsibilities niya, tuition fee, baon, projects, meron lagi yan. Yeah. Ikaw ba? Naku, madami eh. Kasi talagang ang nanay ko ay laking probinsya, laking Leyte. So talagang sanay sila sa hirap ng buhay para makapagtapos. Sabi natin makaraos sa pag-aaral ng high school. At ang nanay ko kasi, ang style niya nun, parang naranasan niya. Ipaparanas ko rin sa inyo. Ang lagay ako lang. Oo, parang damay-damay na to. Kailangan parang, I think, baka mga listeners natin makarelate din. May mga nanay tayo na parang kami nga, yung mahilig maging historian. Kami nga dati kinakain lang namin ganito bayabas lang eh. Tapos buti nga kayo ganito. Dati yung medyas namin butas, tapos nakangiti yung mga sapatos namin. No, there are parents who are like that. Oo. And my mother was one of them. Naririnig ko rin yan sa nanay ko. Buti nga kayo, ganyan ang baon nyo. Kami nga nun, may mais lang, ginangab-gab lang namin. Sabi ko, ma, yung 5 nun, yung G's nun, malaki yung halaga. Parang ngayon, magkano ba yan ang mabibili mo sa G's o piso, no? Wala na halos. Yeah. Pero naalala ko dati, nung ako yung college na, especially when I lost my father, I had to work part-time because nung na-admit mo naging breadwinner ako noon kasi nag-aaral yung 4 ko pang kapatid. So bilang panganay, I had to take responsibility na since God must have seen this coming, my father would really parang be with him. Tapos, bilang panganay, hindi naman nagkamali si Lord sa mga birth orders. So, kaway-kaway, mga firstborn dyan. At, middle child ako eh. Middle child, ayun. So, parang tutulong ka sa nanay mo o sa natitirang surviving parent para maitaguyod ang buhay at mga kapatid din. She had to work. Tapos, naalala ko noon, medyo modesty aside, medyo diligent ako mag-aral. So, yung mga classmate ko noon na medyo hindi ganun kasing sipag natin na gumawa ng assignment o ng mga, gumawa ng assignment, ako yung gumagawa para sa kanila. Wow. Tapos, ang kapalit may bayad ba yun? Kapalit nun, either merienda sa hapon, saka dinner sa gabi. So, ayun, parang naitatawid ako noon. Tapos, yung mga kinikita ko na dahil ko part-time work ako ay naipapang-date ko. So
So, alang-alang sa date. Okay. Yun pala yung, ganun Oo, pala, sabi- kaya masipag ka talaga. Ano? Yun, sabi nga natin, Oo. kapag gusto, Aha. maraming Paraan. paraan. So I think that applies to a lot of areas and aspects of our lives. Ano? Para-paraan yan, mga kaibigan. Maganda kayo naman po. natutunan yung ganyang skill. O kayo po mga kaibigan, mga youth, mga young adults, please share to us ano yung mga personal diskarte ninyo para kayo nakatawid, kung paano kayo nakasurvive nung kayo ay nag-aaral, kung bakit kayo nakapagtapos. Ano yung mga secrets at mga stories o narratives nyo, perseverance and patience and diligence ng inyong mga high school at college days. Share nyo po sa amin yan. Baka pare-pareho tayo ng ating mga karanasan. Miss May, may isang tayong tanong na I think it sounds very interesting din at relatable sa palagay ko. Ito naman may involve ang barkada at pag-aaral. So, sabi ng ating listener, nabarkada po ng anak ko sa grupo ng mga may bisyo at di pumapasok sa school. Pero nung pandemic, nakita ko po na tumino ang anak ko. Tumaas ang grades at naging responsable sa mga gawaing bahay. Ngayon, nagbalik eskwela na. Natatakot po ako na mayaya ulit ng barkada. Ano po ang aking magagawa para po maingatan ng aking anak? So, isa pala siyang nanay. Okay. Okay. So nung online, tumino daw yung anak niya. Okay. Oo. So, kasi nahiwalay sa mga barkada na parang mga hindi not so good influence. So, yun ang fear ng nanay na pagka nag-on-site or nag-in-person ulit ang classes, ay babalik dun sa barkada na may mga bisyo. Okay. Yeah, so yun yung kailangan nating unawain yung fear ng nanay na ito at maaring napaka natural sa isang ina na itong takot na to, yung pangambang ito para sa kanyang anak. Maganda siguro na magkaroon sila ng pag-uusap ng kanyang anak at maging malinaw dun sa anak niya yung kanyang nararamdaman, yung pangamba niya. At the same time, ipadama niya rin na nagtitiwala siya sa anak niya. Pagkamat andun yung fear, but magandang ma-express niya sa anak niya, anak, natatakot ako. Pero I have seen na nung panahon na online ang classes, ay talagang naging maayos yung pag-aaral mo. Nakita ko kung gaano kang kasipag at naging responsable ka sa pag-aaral. And ito, kikita na naman kayo ng mga barkada mo. You know that I know them at anong klaseng barkada sila. But I want to really express that I trust you na ipagpapatuloy mo yung magandang sinimulan mo during online classes. At magandang hindi natin ito masayang dahil napaka-promising ng future pag ganitong klaseng estudyante magiging ikaw, At malay mo, ma-influensyahan mo naman yung iyong mga barkada, by the way that you do your studies so well, diba? Right. So again, yung pakikipag-usap pa rin at parang helping your child realize na may mga milestones siya na nangyari na positibo at matukoy yung mga factors kung bakit nangyari yung mga bagay dito, nakakonsentrate siya, nakatutok, naging responsable, at may mga possible reasons na hindi naman kinakailangang i-dictate yun o parang sisihin. It's just that appealing to a maturing capacity of the child to think and realize some things, and how can he come up with options kung parang gusto niya i-sustain o mapagpatuloy yung ganitong klase mga nasimulan, And then it's a good way of motivating din, and talking to a child as an adult, like a sort of empowerment din, diba? I think empowerment. It's more than just an encouragement, it's empowerment. And I believe young people like that would want to be trusted as a growing adult who are capable of making sensible decisions. Yeah, totoo yan, Archie. Alam mo yung mga bata, minsan ayaw nilang gawin yung mga mali. Kaya lang pagka idinidikdik mo sa ikaw, magiging katulad ka niya mga barkada mo. Minsan tututuhanin na lang. Sabi mo yan, O sige. Pero on the other side naman, pagka sinabi mo, alam mo anak, kahit na nagkamali ka dati, gusto pa rin kitang pagkatiwalaan. Alam ko capable ka of doing right things.
minsan yun talaga yung pinaghuhugutan nila, yung nag-i-inspire sila doon that my mom trusts me and I don't want to fail him. Gagawin ko yun. Diba yung ganyan, So, minsan, it's just the way that we present, yung sitwasyon sa ating mga anak. Minsan nga, maganda rin yung bang, katulad ito, yung barkada ay hindi maayos, may mga bisyo, You could actually tell your child na baka ma-inspire mo yung mga barkada mo, di ba? At dahil sa pagpapatuloy mo ng pagsisipag at pag-aayos sa pag-aaral mo, hindi na ikaw yung ma-influensyahan nila, ikaw na maging good influence for your friends, di ba? Right. And we call that affirmation then. Affirmation. Diba? So, sometimes that's nice. all that the child needs, Yung bang mabigyan mo siya ng tamang perspective dun sa kanyang sitwasyon. Mas maganda. All right. Miss May, I really feel good discussing these issues, not because I am a teenager myself, but knowing that Lalo na very... ako. Na parang alam ko na yung mga listeners natin, even those who will be accessing this a little bit late na for some reasons, ay magkakaroon ng mga constructive perspectives on the realities of transitioning, mga optimism, at mga spaces where we can actually find meaning and beauty to this necessary stage ng nilang buhay, pag-aaral, pagmamagulang sa iba. And that kung lalakipan pa natin yan ng ating umuusbong at mga practical na theology at mga spirituality, lalo tayong magaganyak na ang Diyos ay sumasama sa atin. At talagang naunawaan natin hindi nagpapabaya si Lord. Even the most crucial and critical times of our lives, the Lord remains to be faithful, good, persevering, providential, and He watches over us even sa mga pathways natin to be more Christ-like, to be more mature sa ating mga options, sa ating mga plannings, in the way how we respond to Him in reverent submission as our God who really cares about us. Amen to that. Oo, totoo yan, Kasi kung tayo nga, diba, paulit-ulit naman din tayo nagkakamali, At paulit-ulit din naman tayo inuunawa, pinapatawad at minamahal ng ating Panginoon. Why not do that, dear children, And alam mo, doon sila minsan natutunaw pagka alam mo, hindi lang hiya, yung respeto nila sa'yo na nakakabuti ng aking mga magulang para gawin ito sa akin ng paulit-ulit, At, matutunaw sila talaga, na ikaw ay nagpapatuloy na nagmamahal, umuunawa at tumatanggap sa kanila despite, yung kanilang mga shortcomings. All right. Yeah. Okay. It's almost 2 hours, mga kaibigan. Alam ko, namin. Oo nga Ako seryoso, parang di ko na malayan, 2 oras na palang lumipas. Kapag ito ay malayang talakayan at saka sa active engagement ng ating mga listeners online, ay napakasarap gawin ng mga bagay nito, nakapagbahagi tayo. Mga kaibigan, siguro it is just fitting, marapat lamang na talagang ipagpasalamat natin sa Panginoon at wakasan to sa pamagitan ng panalangin na may pagpapasalamat sa Diyos, ang ating mga discussion at mga encouragement mula sa kanyang practical at holistic way of impartation sa atin. Pagkatapos sa panalangin, si Miss May, pwede siguro may mga bagay na pasalamatan ulit mula sa ating mga kaibigan who makes the operation runs, at yung mga kaibigan natin sa Amara. Pagkatapos po nun ay talagang magkakaroon tayo ng isang magandang paghihiwalay pansamantala pagkatapos po ng programang ito. Sige po, may we invite all of you to spend a silent moment of praying and then thanking God for the privilege of knowing and understanding His working in us sa magitan po ng programang ito. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya po ng gabing ito sa nakalipas na 2 oras na kami po ay pinagkalooban niyo ng karunungan, kalayaan na makapagdiskusyon, makapagbahagi ng aming karanasan, natututunan at kami makasalamin sa mga pinagdaraanan ng mga young people, mga young parents na nagbigay po ng kanilang mga katanungan at nagkaroon ng mga napulot na mga aral at mga encouragement at mga empowering thoughts and how do we make sense of their lives at mga struggles at the moment. Salamat din po sa katotohanan na ikaw ang Diyos na hindi nagtatangi, ang iyong pagmamalasakit sa amin ay laging bago. At ito ay laging sariwa kada umaga. Doon po kami tumitingin, humahawak, kumakapit. Maging sa panahon na kami po ay parang na hinahabol ng mga pagkatapot, pagkabalisa, at mga bagay na
yumayanig sa amin sa mga supposedly firm at mga stable stance namin to life, working, studying, and so on and so forth. We pray that you will even multiply your blessings and that let your presence, your abiding presence be felt, be acknowledged, and be experienced by our listeners here and abroad. Na alam ko po that you take delight and pleasure when you see all of us submitting, surrendering, and yielding to your loving kindness and your perfect and absolute plan for those who trust you fully. So I speak blessings and favors sa lahat po ng mga kaibigan po namin ito. In Jesus' name we all pray. Amen. 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 Yeah. So Miss May, baka gusto pa salamatan yung mga ating mga kasamahan sa Amara at mga kaibigan sa FEBC for making this work, program work for all of us. Ako sa Amara, ikaw sa FEBC. Sige. Alright, sige. Okay. So, muli, nagpapasalamat kami sa amin pong center, no? Ang Amara Counseling and Training Center, that made it possible for us to be part of this program dahil kung hindi kami naging bahagi ng Amara, malamang ay wala kami dito ngayon ni Kuya Archie. Yeah. And we say hello sa amin pong mga colleagues sa Amara, si Ate Rachel, ang aming Executive Director, si Miss Marcia, at of course ang aming Dr. Aline, diba? So we would like once again to give you our numbers, no, na our number na pwedeng yung tawagan just in case you would need counseling services, no, for anything na tingin nyo ay makakatulong ang Amara. So if you have your pen and pencil, no, paper rather, ito po yung number. That's 0936-921-8516. Ulitin ko po, 0936-921-8516. Ayan. Alright. Okay. So matinding at malupit na shoutout din sa mga kaibigan natin dyan sa broadcast center po natin. Kay Reggie Villena, ang ating RTV team. Si Wenmark Balatupan, mga broadcast engineers natin dyan sa Bukawe Transmitter site. Ay nako, nakadalawang oras po tayo mga kaibigan at ang inyong napakinggan nga po ay ang programang Heartline Youth Edition ngayong Wednesday ng gabi dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan dito sa Ortigas Center, Pasig City. Kami po ay mga miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, God bless you and have a very restful time. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Nararamdaman, 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 nararamdaman,